Sumalang sa Oplan Harabas ang ilang tsuper ng jeep sa Pasay at Parañaque. Ang siste, drug test muna bago payagang pumasada. Walang pumalag sa drug test pero marami ang nagreklamo dahil nabawasan sila ng kita dahil atrasado ang kanilang biyahe. May report si Maki Pulido. Para ipakitang isinasailalim ang mga public utility drivers sa drug test, inimbitahan ng PIDEA ang media. Naglagay ng mesa sa siyam na terminal sa Pasay at Parañaque, sabay pinapila ang mga tsoper para sa drug test. Oplan Harabas ang tawag, drug test daw muna bago pasada. Willing naman po magpa-drug test para sa kasiguruhan ng mga pasahero po. One-step drug test kit ang ginamit para tingnan kung may illegal na droga sa urine sample. Paano mo malalaman, ma'am, kung may possible presence of drugs? Pag may line po, ibig sabihin negative po siya. Pero pag nawala po yung line, may possible presence ng dangerous drugs. So kailangan pa po natin siyang i-confirm sa laboratory. Maliit po yung chance na magkakapalit-palit kasi sila naman po yung nag-seal ng urine nila. Sa loob ng 6 na taon mula 2013 hanggang ngayon, mahigit 11,000 driver, bus conductor at dispatcher na raw ang naaresto dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon yan sa datos ng PIDEA. Kaya naman napapanahon na raw na isailalim sila sa mandatory random drug test. Pero legal ba ito? Oo naman, sabi ng Land Transportation Office base sa RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act. Iimbestigahan ka nga sakaling tumanggi ka at pwede ka pang matanggalan ng lisensya. We will initiate revocation proceedings pag nang-refuse. Nagsagawa rin ng Oplan Harabas sa ibang probinsya tulad ng Cotabato at Zamboanga. Daing lang ng ilang tsuper nawalan sila ng kita dahil sa drug test. Tulad ni Felix na nawala ng halos 4,000 kita ngayong araw. Sa haba ng pila, tinanghali na siya kaya wala ng pasahero pabalik ng Lukban, Quezon. Walang pambaon yung mga anak ko. Ilan na yung college ko? 2. Ilan elementary ko? 2 din. Maki Pulido, GMA News.